Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Ito na naman po ako, mag-share na naman po ako ng Word of God mga kapatid. Pero bago tayo mag-start, syempre kailangan natin ng guidance ng ating Diyos. Tayo po ay mananalangin. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, maraming salamat. Una sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan ngayong umagang ito. Salamat po. At maraming salamat din, Lord, dahil muli kami makakapakinig ng iyong mga salita. Lord, I pray, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, lalo na po ako, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita, O Diyos. Maraming salamat po at kiniklaim namin, Lord, na tagumpay na naman ang aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat po, salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay dito sa Joshua chapter 1 verse 1 hanggang 9 po yung aking share sa inyo ngayong umagang ito. Hihiling ko lang na tayo po ay mag-focus sa sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Joshua chapter 1 verse 1 hanggang 9 at may pamagat po ito dito na paghahanda sa pagsakop sa Kanaan. At ito po ulit yung ang Bible Pinoy version po yung aking gagamitin na naman ngayong umaga. So basahin ko po sa inyo. Chapter 1 verse 1 hanggang 9. Pagkamatay ni Moses na servant ni Lord, sinabi ni Lord kay Joshua na anak ni Nun at assistant ni Moses. Patay na ang servant kong si Moses. Mag-ready ka at ang buong Israel. Tumawid kayo sa Jordan River papunta sa lupaing binibigay ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moses, magiging inyo ang lahat ng mararating nyong lupain. Verse 4, ito ang masasakop ninyo mula sa desert sa south hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa north. Mula sa malaking Euphrates River sa east hanggang sa lupain ng mga Hittites papuntang Mediterranean Sea sa west. Sabi dito, verse 5, kahit kailan Joshua di ka matatalon ng kahit sino dahil kasama mo ako. Sabi ni Lord, no? Ulitin ko yung verse 5, kahit kailan Joshua di ka matatalo ng kahit sino dahil kasama mo ako. Sasamahan kita lagi gaya ng pagsama ko kay Moses. Hindi kita iiwan o pababayaan. Verse 6, kaya magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo dahil ikaw ang magiging leader ng mga taong ito sa pagsakop sa lupaing ibinibigay ko sa inyo at sa kanila. Gaya ng aking pinangako sa mga ancestor nila. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo, sundin mong mabuti ang buong law na binibigay ko sa iyo ng servant kong si Moses. No? Ulitin ko yung 7 mga kapatid. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo, sundin mong mabuti ang buong law na binigay sa iyo
ng servant kong si Moses. Huwag kang susuway sa anumang sinasabi dun at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Sabi rito, siguraduhin mo na lagi mong babasahin ang libro ng law. Pag-isipan mo itong mabuti araw at gabi para magawa mo ang lahat ng sinasabi. Rito, sa ganitong paraan, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Verse 9, tandaan mo ang utos ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob ko, huwag kang matakot o ma-discourage kasi kasama mo ako saan ka man pumunta. Ako si Lord na Diyos mo. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos, no? Mga kapatid, na ating narinig ngayong umagang ito. Napakaganda ng sinabi kay Joshua ng ating Diyos, no? Na siya na yung magiging leader ng mga taong inilabas ng kanyang servant na si Moses, no? Ng kanyang sabihin natin leader ni Joshua, nang ilabas ang mga Israel sa Egypt. At ngayon, patay na si Moses, sabi ng Diyos, ikaw na ang maglilid sa mga taong yan. Siya na maglilid sa lahat nun, doon sa pagsakop sa mga lupain na ibinibigay ng Diyos o ibibigay ng Diyos sa kanila. Napakaganda ng sinabi rito, siguraduhin mo na lagi mong babasahin ang libro ng law. Pag-isipan mo itong mabuti araw at gabi para magawa mo ang lahat ng sinasabi rito. Sa ganitong paraan, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo kung susunod. Babasahin ito araw at gabi at susundin. Yan din ang sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi lang basta babasahin natin ang kanyang salita. Talagang araw-araw uulit-ulitin natin ito para masunod natin ito. Sabi pa ng Diyos, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo kung susundin natin ang kanyang mga sinasabi, mga kapatid. Sinabi pa sa verse 7, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo, sundin mong mabuti ang buong law na binigay sa iyo ng servant kong si Moses. Huwag kang susuway sa anumang sinasabi doon at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Talagang yun na pinapaulit-ulit ng Diyos. Sundin mo yung law, yung salita ko, at sigurado magtatagumpay ka. Sabi niya ganun. Sinabi pa, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Sundin mabuti ang buong law. Sabi niya, huwag kang susuway sa anumang sinasabi dun at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Yan din ang sinasabi sa atin ng Diyos. Huwag tayong susuway. Huwag natin itong kalilimutan. Bitbitin natin ito. Kasi ito yung ating armas, sandata, no? Itong salita ng ating Diyos. Yan ang magpoprotekta sa atin saan man tayo pupunta, ano man yung gagawin natin, ano man yung ating iisipin, saan man tayo pupunta, ano man yung balak natin. Pag ang salita ng Diyos ang ating daladala, gagamitin at isasabuhay, sigurado, sinabi dito, magtatagumpay ka. Sabi niya, saan ka man magpunta. Sinabi ito kay Joshua, sinabi at sinasabi ito ng Diyos sa lahat ng nakakabasa ng kanyang salita. So tayo nakarinig ngayon ng salita ng Diyos, sa atin din ito sinasabi dahil nung basahin ko to, kinakausap ako ng Diyos. Kaya ngayon shinare ko ito, kayo at ako na naman ang kinakausap ng Diyos dito na dapat natin itong sundin. Huwag natin itong baliwalain, mga kapatid, ang salita ng ating Diyos. Itong magdadala sa atin sa katagumpayan. Sa lahat ng pinagagawa ng Diyos, kung susundin natin ang salita niya, sinabi niya mismo, magtatagumpay tayo. At sinabi pa nga niya, tatagan niyo ang inyong loob. Sabi pa niya, tandaan mo ang utos ko, magpakatatag ka at lakasan ang loob mo. Huwag kang matakot o ma-discourage kasi kasama mo ako
saan ka man pumunta, ako si Lord na Diyos mo. Ang Diyos natin na nagsasabi niyan sa atin. Dahil tayo ang nakakarinig nito ngayon, tayo ang kinakausap ng Diyos. Huwag tayo madi-discourage. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Iingatan niya tayo, sasamahan at poprotektahan. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Panghawakan natin to. Ang salita ng Diyos dahil lahat ng kanyang salita ay totoo. Totoo ang sinasabi niya sa atin. Totoo ang sinasabi niya sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Sumasampalataya ng buong puso at kaluluwa. Sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Sinasabi niya, ulitin ko lang, hindi niya tayo pababayaan. Lagi natin siyang kasama. Ano pa dapat natin gawin? Huwag natin itong bibitawan. Isabuhay natin ang kanyang salita, mga kapatid. Paulit-ulit sinasabi ng Diyos sa atin. Basahin natin araw at gabi ang kanyang salita para makasama natin ito. Yan ang inuutos sa atin, mga kapatid. Yan ang inuutos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Napakaganda, mga kapatid. Napakaganda. So tayo ay mananalangin muli. Pagpapasalamat natin ito. Kayo din. Mag-pray din po kayo. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Salamat sa iyong pagkausap sa amin ngayong umagang ito, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig na nagsasabi na huwag kaming matakot o ma-discourage dahil sasamahan mo kami. Kung susundin namin ang iyong mga salita, magtatagumpay kami. Yan po ang sabi mo sa amin ngayong umagang ito. Kaya kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Kaya kiniklaim namin, Lord, na magtatagumpay po kami lahat. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord, dahil sinamahan mo na naman kami. Salamat po, Lord, dahil ang iyong pangako ay panghahawakan namin. Ang iyong salita, dadalhin namin, Lord, saan man kami magpunta. Thank you, Father God, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Salamat po at sa lahat na nakapakinig ngayon ng iyong salita. Pagpalain mo po sila, ingatan, gabayan mo po sila. Huwag mo po silang pabayaan kasama ng kanilang pamilya. Thank you, Lord, sa iyong pangako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At salamat din sa inyo, mga kapatid. Claim nyo at panghawakan ang salita ng Diyos na inyong narinig na ating napag-aralan ngayong umagang ito. Dahil yan na magbibigay ng katagumpayan sa atin. Salamat po and God bless sa inyo lahat. God bless sa ating lahat.